I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Hi guys. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, shout out po sa inyo. Mayroon pong sinabi dito si dating Senator Coco Pimentel. Well, for me naman guys, no, ako very agree ako sa sinasabi niya, no? Very agree ako. But I think sa mga nagdaan ng panahon, pahirapan pa no? Ang daming requirement, but anyway, ang sinabi niya po dito mga kababayan, ito maganda to maganda to. Basahin ko lang sa inyo. Kayo mag-comment kayo, ano po ang palagay kayo? Ano ang palagay nyo? Disagree or agree kayo dito? Well, unahin ko na, agree ako. Pero dito mga kababayan, sa Philippine Legislators Committee on Population and Development and Child Rights Network, CRN Philippines. Woo. Alam mo bang na kapag lumalagpas sa 30 araw ang pagpaparehistro ng kapanganakan, itinuturing na ito late registration at may kaakibat na bayad. Yun ang problema. Kumbaga guys, no, hindi mo ba lubos maisip na ba't kaya ganito? Kumikita sila dito. Minsan ang iba, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Oo, totoo yun. Ang iba talagang binabayaran. Okay lang sana kung eksakto. Kaso lang yung iba dyan, ang laki naman talaga. Minsan ang sinisingil O, di ba? Parang ganun ang datingan. Sabi dito, ang presyo nito ay nag-iiba. Depende sa desisyon ng local governments. Yun lang, di ba? Ang ibig sabihin dito guys, yung birth certificate. Di ba? Pag nalit mo ipasa ang birth certificate, may bayad na kaagad. O, 'di ba? Parang itinuring na late registration. Actually, ako guys, late registration ako. Kung alam yung kwento ko, nako po, mahabang istorya yan. But anyway, ang presyo nito ay nag-iiba depende sa desisyon ng local government. Yun. Sabi dito guys, gaya ng binigyan diin ni former Senator Coco Pimentel na nangunguna sa pagdinig ng Civil Registrar ang vital statistic, which is ang CRBS bill sa Senado noong nakaraang Kongreso. Naniniwala ang child rights advocates na hindi na dapat pahirapan sa gastos ang ating mga kababayan sa birth registration dahil ito ay isang fundamental human rights ng bawat Pilipino. Sana, di ba? Kaso lang, na late registration ka. Pumunta ka doon sa pinaka branch ng PSA. Aba, pagdating mo doon, ang daming kuskus balungos. Tapos at the end of the day, may bayad pala. 'Di ba? Paano ko yung 4 na 4 ang kumuha? Tapos may bayad, parang kawawa Oh, yun ang sakit ng PSA. Dekada na lang na ganito, 'di ba? Ang iba nga mahal ang bayad, guys, sa totoo lang mahal, as in mahal. So, ayan, dapat lang, 'di ba? Dapat baguhin na yung sistema kasi kawawa yung mga kababayan natin Sa bagay, kung halimbawa naman maningil sila ng mga kumbaga maningil sila or may bayad naman, wag naman masyadong mataas, guys. 'Di ba? Pwede naman siguro yung 100 or 150. Okay na yun. Agree ba kayo doon sa sinabi ko? Well, kung hindi, ganun. I-respect ko yung opinion nyo. Pero, when it comes to registration, guys, sana man lang huwag nang pahirapan ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga mahihirap. Walang-wala talaga silang guys, magagawa. Sabi po dito, ayan sabi dito, siguro change of mindset tayo. Kung gusto talaga natin tulungan ang ating mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon, hindi rehistrado ang kapanganakan, huwag na natin sila tingnan as a source of revenue. That's correct. 'Di ba? Dapat nga libre. Di kaso lang pumupunta doon yung mga kababayan natin na mahihirap, wala na ngang pera.
Oh, 'di ba? Sisingilin pa. Bakit why not hindi ilibre? Sana nga kung may batas na talaga na kailangan pag kumuha walang bayad. Oh, 'di ba? May palugit man, it's okay. At least walang bayad. At isa pa, wag naman masyadong maraming requirement. My goodness, guys. 'Di ba? Yan ang sinabi ni former Senator Pimentel. Ayan, oh. Former Senator Coco Pimentel, ayan, during the deliberation on the civil registration and vital statistic, ayan, bill in the previous Congress. Okay. Wala bang batas yan? 'Di ba? Dapat ibatas na, no, para namang sa ganun. Para hindi guys, no, dagdag gasto sa ating mga kababayan. At isa pa, wala, kumbaga, hindi naman tayo pare-pareho ng level ng pamumuhay. Ako, inamin ko talaga, hindi naman ako rich. Simpleng tao lang ako, poor lang ako, guys. Pero mayroon akong Lord na pinakamayaman. Always helping me. Yun. Ayan, oh, sabi ni former senator, Coco Pimentel. Sabi ng mga nagko-comment dito, guys. Sabi dito, tama lang, nahuwag na silang pagbayarin, lalo na yun, mga nasulupalop ng bansang Pilipinas. Uy, kaya nga, for example na naman, no, example natin yung mga ITAS na ating mga kababayan. Kawawa sila kasi. 'Di ba? Kung magbababa sila sa bundok, pupunta sila sa register office. Tapos ganun ang nangyayari. Nagpagod pa, tapos pagdating pagbayaran sila, at tapos ang daming requirements. My goodness. Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Sabay ganun. Wala nang di pagkapirahan sa bansang ito. Yes. 'Di ba? Sabi ni dating Senator Defensor Santiago, kung talagang malinis ang ating mga politisyan, ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa gobyerno, kung talagang malinis tayo, bakit tayo nasasama sa international transparency, the most corrupt country in the world? Nasa top 10 ba tayo, guys? Hindi ako sure, no? Ewan ko na lang sa ngayon. I think sa ngayon sa pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. medyo wala na yata, baka malayo, 'di ba? Well, I think, guys, no, lahat naman ng bansa mayroon naman kurakot, pero parang grabe naman siguro dito sa atin, dekada na nangyari. Dapat lang na mamamayaman ang naka-registered sa bawat barangay. Mamamayan. Yes, correct, guys, correct. Sana man lang. Sabi dito, thank you po. Ayan, tumpak na dagdagan na ang pundo para mataas ang security na tunay na Pinoy ang marehistro. Yes, ipapatupad na yan for sure, guys, no? At matatanggal na yung mga bayad-bayad na yan. At least kahit malayong panggalingan mo, walang bayad. Ang problema dito, isa sa problema, guys, yung daming requirements baga. Bakit may expiration ang birth certificates? Unless nawala or nasunugan ang pamilya, yun ang dapat kumuha. Kung late ng birth certificates, tagal pa naman kumuha ng birth certificates kahit saan branch or online. Yun ang problema. Ewan ko ba dito sa sistema ng mga ahensya ng gobyerno, abutin talaga ng siyam-siyam. Oo, totoo yun. Parang sila ba'y nagtatrabaho? Kasi ang bagal laging late sila umaksyon. So yun, guys, ano po ang masasabi nyo dito? Yan ang sakit ng Pilipinas Isa sa mga sakit ng Pilipinas, yung pagkuha ng birth certificate or pagpapagawa ng birth certificate. Ako, guys, to be honest, wala akong, kumbaga, late registration ako. Yung papa ko pa, mali pa ang nilagay. Pinatanda ako ng pinatanda, di kay kaloka. 'Di ba? Totoo 'yun. So, ayan, mga bes, pero aayusin ko. Kasi ang lumabas, mas matanda ako doon sa ate ko. Hindi kayo naloka. Yung papa ko kasi, guys, siyempre lumaki kami sa kabihesnan. To be honest, I'm not shy to say everything about me. Why I should shy? No? You know me naman, mga best, I'm very openly. Open sesame talaga. Yes! So, yun, mga kababayan. Ano ang kapalagayan nyo? Ako sa birth certificate, I think, namali ako ng isang litra. Di kayo naloka.
Yun, ano ang kapalagayan nyo mga kababayan? For me, it's a good, it's a good suggestion, idea. Na sana man lang, di ba? Para hindi naman tayo mahirapan. At magbayad ng kalaki-laki. Yan ang sinabi ni dating Senator Coco Pimentel. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye. Nababus. God bless Philippines. Bye everyone. Follow and likes me, baby. Bye guys.